taguan. Tapos ramdam na ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero ayan mga kababayan, palagay ko wala na rito sa ating bansa. Tumakas na daw itong si pinsan niyang Bonjing, Martin Romualdez. Mga kababayan, naniniwala ba kayo dyan? At ito, mukhang hindi na po yata itutuloy. Bakit ang Blue Ribbon Committee hindi na po itutuloy? Si Lacson, mga kababayan, ay mukhang hindi na po magkamayaw sa kanya mga post, mga kababayan. Mayroon na naman po siyang post dito sa Twitter at sinasabi niya nga may crazy cat meows daw dyan sa lower house, mga kababayan. Naku. At magugulat kayo dito, mga kababayan, ha? Ano ba itong crazy cat? Pakinggan nyo nga ito, mga kababayan, no? Ito yung post ni Lacson. Kasing crazy cat na panay ang meow 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 sa ground floor at isa namang annoying dog. Yun, annoying dog. Nakakaanoy. Napanay naman daw po ang tahol sa upper floor. Nakakita ata na magnanakaw, no? Yun lang. Nakita na magnanakaw, talagang tatahol yan. Pero kapag ang pusa at ang aso, kahit may magnanakaw, tahimik na tahimik. Kilala nila yung magnanakaw. Naniniwala ba kayo doon, mga kababayan, pag ang aso po ay hindi tumatahol, ha? At pag nakakita magnanakaw, ano ang ibig sabihin, mga kababayan? Kilala ng aso ang magnanakaw. Mayor Benji Magalong, matinding banat. Matindi ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa nagbitiw na si Congressman Zaldi Co. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Magalong kung bakit siya umalis sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa frontline na balitang yan, si Reynel Pawid. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang humarap siya sa Senado. Agad niyang binira ang nagbitiw na kongresistang si Zaldi Co na nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Hindi raw sapat ang pagre-resign na pinalalabas pa ng mga kaalyado ni Co na para bang sakripisyo sa bayan ang pagbibitiw nito. My God! Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, hypocrisy, at nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Insulto sa mentalidad nating Pilipino ang sinasabi nitong ni Zaldi Co na sakripisyo pa daw ang kanyang pagre-resign. At sinasabi nga ni Mayor Magalong, nagnakaw ka sa bayan at sasabihin mo parang utang na loob pa namin sa amin pa ang utang na loob kung bakit ka kailangan mag-resign. Nakaka-insulto yan, mga kababayan. At dito sa Anticler, natuklas ang tanga. Merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So, nonetheless, I think I struck a nerve. No? All-out war na po itong si Mayor Magalong dito sa Malacanang at dito si Anticler nyo ay found. Tanga po, mga kababayan, ito po ang kanyang post. Kung si ex-Governor Gwen Garcia sana ang nanalo na gobernador ay hindi sana ganong kalakas ang lindol. Mga kababayan, bakit po natin nasabi na napatunayang tanga itong si Claire Castro? Hindi lang po tanga, bobo pa po talaga ito, mga kababayan eh. Kasi biruin mo ba naman, kahit manalo pa, kahit sino pa, ang ilagay mo dyan na gobernador sa Cebu, hindi ganun kalakas ang lindol. Sa tingin mo ba si Gwen Garcia Diyos yan para kaya niyang patigilin ang lindol? Ay, naku naman talaga. Hindi ba katangahan yan, mga kababayan? Pasintabi sa words, pero yun talaga yan eh.
Yun talaga yan eh. Abogada ka pa naman. Di ba? O sasabihin nyo, bakit ganito? Nagre-react lang ako eh. Kung hindi ba naman kabubuhan yan eh. Katangahan yan eh. Kaya mo ba ang lindol? Malamang ito si anti-clear ninyo, anti-Biblia din to. Hindi rin to nagbabasa ng Biblia. Kasi sa Biblia, nakasulat yan. Nililiglig ng Diyos ang lupa kung siya ay nagagalit. Galit po ng Diyos yan. Diyos po ang may gawa niyan, anti-clear. Hindi po si Gwen Garcia kung siya ang nanalo. Kahit manalo pa dyan, kahit sino pang ilagay mong lilindol yan. Yan pang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Ngunit sa mga ngayon palang nakabisita sa ating channel, paki-like, share, and subscribe naman po. Maraming salamat. Malaking tulong na po yan sa amin mga content creator. Tuloy na po natin ang ating pagbabalita mga kababayan. Dapat aniyang magpaliwanag si Ko, pero hindi lang si Ko ang binanata ng alkalde. Pinatamaan din niya ang banat sa kanya ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro tungkol sa umano'y anomalya sa 118 million pesos na Baguio Tennis Court Project na ang mga diskaya ang kontraktor. Ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na Mga kababayan, mayroon pa po tayo ituloy muna natin ang mga headlines. Ito po, si Mayor Basti Duterte ay kinasuhan ng disbarment itong si Bonjeng Remulla mga kababayan. At ito nga pong si Mayor Magalong, si Senator Marcolita ay pinupuna na naman ang nakakalitong pahayag ni Lacson mga kababayan. Kaya mayroon po tayo ritong matinding balitaktakan. Ang pag-uusapan natin ito po, no? Si Saldico at si Martin Romualdez ay huli cam. Mga kababayan, ano po ba itong huli cam, no? Mayroon po tayong huli cam dito kay Martin Romualdez at kay Saldico. Mga kababayan, magkasama pala ito sila, mga kababayan. Kaya wag niyo pong lalagpasan tong video, patapusin niyo po hanggang dulo dahil punong-puno po ito ng mga dapat ninyo mong malaman. Ito, tuloy na po tayo mga kababayan dito. Okay? iimbestiga. Tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya at dahil dito po nakausap po natin ang Pangulo kahapon. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yon. Ayaw, huwag ka na mag-imbestiga. Parang bigla mong palalabasin na maanomalyang tennis court. I think, below the belt yun. Probably, she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Naniniwala rin daw si Magalong na baka meron siyang nasagasaan sa pag-iimbestiga sa mga korupsyon. Kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Pero ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson na si Congressman Terry Ridon, dapat daw sisihin ni Magalong. Huwag na natin yung mga kababayan, inulit lang niya yung doon kay sinasabi ni Castro patungkol nga sa pinupukol dito kay Mayor Magalong patungkol daw po dito sa tennis court. Mga kababayan, isa lang po ang aking observation dito. Malamang katulad din po ito kay Vice President Inday Sara Duterte, no, na inumangan po nila, pinainan po nila para pagdating ng araw mayroon pong gagamitin laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte kung sakasakali si BP Inday ay kumontra na po sa kanilang mga kagustuhan. Yun po ang nakita po natin mga kababayan na nangyari, actual pong nangyari sa panahon nito pong Uniteam noon mga kababayan. Tandaan po ninyo si BP Inday Sara ay inumangan, pinainan po nila ng 11 days, 11 days lang na kailangan gastusin yung 125 million funds or confidential funds mga kababayan. Kaya lang, hindi po ito umubra kay BP Inday Sara na kanilang scheme or kanilang taktika na para pampain, no? Para pagdating ng araw si BP Inday Sara ay hindi makapalag or hindi makapiyok sa kanilang kagustuhan kung ano man ang mga balak nilang masama. Dahil si Vice President Inday Sara Duterte hindi po nagpatalo sa kanila. Nanindigan si Vice President Inday Sara Duterte na ayaw kong makisama sa mga korupsyon. Ayaw kong makisama sa inyong mga kalukuhan. Sa pagnanakaw, pangdarambong ninyo sa pera ng bayan, ayaw ko. Kaya si Vice President Inday Sara in-impeach nila. Yan po ang maliwanag na story dyan. Malamang, ganito rin po ang ginawa dito kay Mayor Magalong. Ito, ano ko lang
ina-analyze ko lang mga kababayan kasi 'di ba goods na goods naman 'to eh. Si Mayor Magalong at saka si Marcos noon, 'di ba? Nag-umpisa po ito, hindi pa nabubuo itong ICI. So, ito ngayon ang nangyayari na ngayon. Parang linagyan ng tanim, no? Tinaniman ito si Mayor Magalong. Oh, tapos hihirit itong si Ridon. Kasalanan ni ano 'yan? Bakit hindi niya muna dinisclose, 'di ba? Kasalanan daw ni Mayor Magalong 'yan. Ano bang balay ni Mayor Magalong? After all mga kababayan, itong tennis court na sinasabi nga ni Mayor Magalong ay hindi pa rin tapos eh. Hindi pa nga nila binabayaran eh. Para baga doon din yung kay Vice President Inday Sara Duterte, yung confidential fund. Ayon sa kuha, malinis si VP Inday Sara. Mayroon pang hindi pa tapos naman. Hindi pa sila tapos mag-audit pero kinasuhan na nila si Vice President Inday Sara Duterte. Ganito rin ang ginagawa nila ngayon kay Magalong. Kasi hindi na po sumusunod sa kanila. Gets nyo mga kababayan? Tuloy natin. Hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila Kita nyo mga kababayan? Lumalabas dito na tanga ang mga Pilipino. Para bagang ganito yan mga kababayan, sinasabi ni Claire Castro na pag si Governor Gwen Garcia daw ang nanalo, yung dating gobernador, ay hindi daw ganun kalakas ang lindol. So, di ba ang lindol ay 6.9, kulang-kulang 7 magnitude, di ba? So, pag si Gwen Garcia daw hindi ganun kalakas, ano lang? 6.8. Kasi 6.9 yan eh, di ba? Kahit pa isang punto lang yan, Auntie Claire Castro, kung hindi ka tanga, hindi ka maniniwala dyan eh. Pero kung tatanga-tanga ka, maniniwala ka sa sinasabi ni Auntie Claire. Di ba gano'n yun? Lalabas mga kababayan? Na ayon dito kay Mayor Magalong, ito, pakinggan natin. Ano sinasabi ni Mayor Magalong? Kung maniniwala ka, tanga ka rin, di ba? Ngayon, dahil maraming naniniwala rito, marami rin tanga. Pasensya na kung tinatamaan kayo, di ba? Ganun talaga eh. Ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis-out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanomalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Yeah. Full out war na. Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that
there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Thank you for inviting me to share my perspective as a local chief executive and as someone who has consistently advocated for transparency, accountability, and integrity in public service. The core of our initiative is simple. The entire country has been in the public eye, nationally and globally, in another corruption scandal. Now, I would like to emphasize the word another, paulit-ulit, because it reflects how often we find ourselves repeating this painful cycle and how deeply rooted corruption is in our country today. It's structural, it's systemic, it's highly syndicated and well-organized, Mr. Chair. Tama na. Enough is enough. Every Filipino deserves systems that are not only efficient, but also inherently trustworthy. And with that, trust must be built on systems. I would like to emphasize that trust is the cornerstone of any institution. Yan, mga kababayan, tama na, sobra na, palitan na ang Marcos administration na to. Ganito mga kababayan, ang malakas umugong na sigaw nung unang panahon ng itong senior, itong tatay ni BBM, ay sumobra na po sa kanyang kapangyarihan, umabot po ng mahigit 20 taon, no? 20 years mahigit na nanungkulan po at rampant po ang korupsyon. Narirepli na naman ngayon, mga kababayan. Nako. Eto, Senator Marcoleta, binanatan, sinoplak itong si Lacson sa nakakalitong pahayag, mga kababayan. Eto, Lacson at si Soto. Pakinggan po natin ito pong banat ni Senator Marcoleta. Muli pong nag-privilege speech si Senador Rodante Marcoleta at pinuna ang anyay pabago-bago at nakakalitong pahayag ni na Senador Pampilo Ping Lacson at Senate President Tito Soto sa usapin ng amendment sa budget. Kinuwestiyon po ni Marcoleta ang ukol sa ginawang budget insertions. Iginit ni Marcoleta na dapat repasuhin ang rules at practices ng Senado sa ginawa nitong amendments at insertions sa pambansang budget para maging maliwanag kung alin ang lehitimo na paggamit nila ng oversight functions at kung alin ang manipulasyon. But then in the wake of public outrage, instead of pressing for accountability and demanding justice for past misuse, he appeared to have abruptly shifted tone. After pontificating on the evils of insertions, he suddenly got off from his hobby horse of morality and simply urged both chambers to heed the public outrage. What does this mean, Mr. President? That after all the thunder, we simply move on. Wala sa plenaryo si Lacson nang muling bumatiko si Marcoleta. Ayun, mga kababayan, wala daw sa plenaryo si Lacson, no? Kasi mukhang pagka nagsasalita si Senator Marcoleta ay laging sapol itong si School Bocol at saka itong si kung ikaw baleleng.
Bangkaw bunal balileng. Ay, nako. Tuloy. Nasaan ba si Lacson? Ayun, nag-post pala sa X. Doon sa X mo na hindi maka-move on. Nandoon, nag-post. Pero sa isang mensahe sa kanyang social media account, humingi ng tulong si Lacson sa publiko kung saan daw ba may veterinary clinic na may animal psychiatric ward dahil meron daw kasing crazy cat na panay ang meow 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 sa ground floor at isa namang annoying dog. Yun, annoying dog. Nakakaanoy. Mga kababayan, ang ground floor, ipagpalagay na lang na tatawagin na lang po natin sa lower house or sa Kongreso. Ang upper floor ay ang Senate, upper house or Senate house. Mga kababayan, mayroon daw meow na crazy cats dyan daw sa lower house or sa Congress, at mayroon naman din daw pong keeps barking dog in the upper house or sa Senado. Tanong, sino ba itong upper dog at lower cat? Sino-sino itong mga ito, mga kababayan? Kung kaya nyong hulaan, hulaan nyo na po. Pero ito po, panoorin pa po ninyo. Nakakaanoy. Ano bang ginagawa nitong meow ng meow sa lower house at itong sa upper house? Ano naman ang ginagawa nitong aw ng aw daw? Napanay naman daw po ang tahol sa upper floor. Nakakita ata na magnanakaw no? Ayun. Kaya pala mga kababayan, tumatahol ang aso sa upper house kasi nakakita ng magnanakaw. Tuloy. Yun lang. Nakita na magnanakaw, talagang tatahol yan. Yun. Pero kapag ang pusa at ang aso, kahit may magnanakaw, tahimik na tahimik. Kilala nila yung magnanakaw. Magkakutsaba. Kasabwat pati hayop. Kayo na ang humusga, mga kababayan. Kung ano sa tingin ninyo, naniniwala ba kayo pag kayong aso nakakita ng magnanakaw ay hindi tumatahol? Ano ang ibig sabihin? Binigyan siya ng buto? Pag nakakita ang aso, tumatahol yan, di ba? Tatahol yan kahit basta hindi kilala. Tama, hindi? Hindi kilala, may papasok sa bahay. Hindi kilala ng aso. Matik yan, tatahol yan. Unless kung yung aso mo talaga, pipi, hindi yan tatahol. Pero ang aso, ang ugali talaga, tatahol yan pag nakita ng ibang tao, hindi niya kilala. Lalo pa pag magnanakaw, di ba? May mga turuan pang aso eh. Ang tanong, pagka tumahol ng konti yung aso, tapos biglang tumahimik, anong ibig sabihin, mga kababayan? Ay nahagisan ng buto. Nahagisan ng buto-buto galing doon sa lake doon, sa Tagaytay yun, sa Taal Lake. Buto-buto ng baka. Yun, nahagisan. Pagkatapos hagisan, anong nangyari? Tumahimik, mga kababayan. Pero hindi yan ang isyu. Pagka ang aso ba ay nakakita ng magnanakaw, ay nanahimik at hindi tumahol, ano po ang ibig sabihin nun? Ang sagot ay nakilala niya A at C at B, nahagisan siya ng buto. 3, all of the above. Walang pagpipilian. Eto mga kababayan, nasan ba yung post niya na yan? Ito yung post ni Lacson. Pati nanay, kinukall out na ni Lacson, mga kababayan. Ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barzaga bilang mayor ng Dasmariñas City. Abala na siya sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan na mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. Ito daw po mga kababayan ay nakapost, mukhang nakapost yata ito sa kanyang ex, no?
mga kababayan. Na mukhang ang pinatutungkulan ni Lacson dito ay may karamdaman sa pag-iisip or kondisyon sa pag-iisip itong si Kiko Barsaga. O, bahala na kayo humusga dyan mga kababayan. Isinare ko lang po sa inyo. At siguro si Barsaga, siya naman ang mahilig sa pusa, di ba? Tapos si Barsaga nadyan sa lower house. O, kayo nang humusga kung sinong sinasabi ni Lacson mga kababayan. Ha? Na meow ng meow. Kaya lang, ang sagot dito na mga taga NIT 25, pagka hindi daw tumahol ang aso pag nakakita ng magnanakaw ay Nakita na magnanakaw, talagang tatahol yan. Pero kapag ang pusa at ang aso, kahit may magnanakaw, tahimik na tahimik, kilala nila yung magnanakaw. Magkakatsaba. Kasabwat pati hayop. I rest my case, Your Honor, Mr. Chair. Bahala na kayo dyan umusga, mga kababayan. Ha? Ito pa. Ito, si Saldi mo, mga kababayan, holy cam. Holy cam. Di ba tinatanggi nila, mga kababayan, na wala silang kinugnayan or hindi nila kilala ito si Gutesa? Ito, mga kababayan. Ano itong larawan na ito? Ayan, no? Ayan, Orly Gutesa, Saldico, Congressman Romualdez magkakasama sa isang event. Ayan mga kababayan, magkakasama sila sa isang event, oh. Ano ibig sabihin yan? Ayan, oh. Gutesa, Congressman Romualdez, Tabang Bicol, ito yun, Tabang Bicol, oh. Ayan, sa Saldico, nasa magkadulon sila, sa gitna si Martin Romualdez, oh. Oh. Sa tingin niyo mga kababayan, ano ibig sabihin nito? Hindi ba sila magkakilala? Mga kababayan, hindi ba sila magkakilala niyan? Ha? Base dyan sa picture na yan. Ayan. Tingnan maayos, matapos itanggi ni Romualdez at Saldico na may kaugnayan sila sa witness na ni Senator Rodante Marcolita na si Master Sergeant Orly Gutesa, lumutang ngayon ang isang resebo na kapwa magkakasama sina Gutesa, Co at Romualdez. Samantala, nagbitiw na sa kanyang pwesto bilang rep ng Ako Bicol Party List si Saldico, Martin Romualdez. Wala umano sa bansa at may personal matters siyang inaasikaso ayon sa kanyang staff. Martin Romualdez, ayun na nga mga kababayan, mukhang tumakas na nga. Tumakas na nga si Martin Romualdez. Nako, nasaan na kaya ito si Martin Romualdez ngayon mga kababayan? Mukhang wala na. Wala na mga kababayan. Abay mga kababayan, wala ba ito? Ha? Mga kababayan, meron tayong nakita, nag-post dun si Martin Romualdez, kayo na ang humusga ha. Pero bago natin puntahan ng kanyang post, tingnan nyo ito mga kababayan, naniniwala ba kayo dyan? Ha? Na hindi sila magkakilala si Martin Romualdez, Saldico, at saka itong si Gutesa? Hindi nila kilala si Gutesa? O, mga kababayan, kayo na nga ang humusga dyan kung hindi nila kilala yan? Sa tingin nyo kaya? Tapos, si Martin Romualdez wala umano sa bansa at may personal matter siyang inasikaso ayon sa kanyang staff. Wala sa bansa. So nasa ibang bansa. Saang bansa? Bakit ka ngayon aalis samantalang isa ka sa itinuturo ni Gutesa na pinggang nagdadalhan ng mga bilyong-bilyong galing sa flood control corruption? Nako. Eto mga kababayan, nag-post pa siya. Tingnan nga natin kung naniniwala kayo rito. Sa online na lang talaga naglalabas ng galit ang taong bayan. Saan kaya planeta ang galing ang mukhang daga na ito? Sabi ng nag-post na ito si Marjon Kiao. Ano bang post ni Martin mga kababayan? Itong post niyo, ang post kasi ni Martin ay, ano sabi dito? May caption kasi ito mga kababayan. Ito, Romualdez sinabing wala nang maniniwala kay Vice President Sara dahil bagsak na umano ang credibility nito. Mga kababayan, naniniwala ba kayo? Ha? Dito sa sinasabi ni Martin Romualdez na wala na raw maniniwala kay Vice President Sara Duterte kasi bagsak na ang credibility. Comment nyo nga mga kababayan, sino ba ang bagsak ang credibility? Si Vice President Sara Duterte o itong si Martin Romualdez? Na tumakas na ayon dito kay kanyang pinsan na mukhang hindi na mahagilap. Asan na? Pinsan! Pakireveal mo nga itong pinsan mo, nasaan na ba?
Sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturuan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero mga kababayan, nagtutugma, Ha? Ano sabi dito ng kanyang staff, Ano sabi dito ng staff? Martin Romualdez wala na umano sa bansa at may personal matter siyang inaasikaso ayon sa kanyang staff. Wala na umano sa bansa. At sabi dito ni Super Ate, ay palagay daw niya, wala na si Martin din dito sa bansa. At saka Saldico. Diyan ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturuan, taguan, tapos ramdam na ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero ayan sabi niya, wala na rito sa ating bansa. Ditugma dito mga kababayan sa post na ito, Imos Cavite City News and Updates, Wala na raw si Martin dito sa ating bansa, So tumutugma ito dito kay Super Ate na wala na raw, Wala na raw. So ano ito, tatakas na rin? Tumakas na? Mga kababayan? Parang ganito lang din nangyari kay Saldico, di ba? Hindi rin natin nalaman, wala na pala sa ating bansa eh. Nakaalis na pala, di ba? Nalalaman lang dahil sa mga social media lang eh. Di ba? Sa mga mainstream media, anong pake nila? Wala silang pake eh. Saka lang nila iniiko na kung wala na, matagal nang nandoon sa ibang bansa. Tama hindi? Pero nung patakas pa lang, imposible. Imposible wala silang mga intelligence dyan, wala silang mga researcher dyan. Alam na alam nila yan. Ang problema mga kababayan, hindi ko alam ang sagot. Baka alam nyo. Baka alam nyo. Itong ating mga mainstream media ngayon. Di ba? Katulad nito. Katulad nito kay Martin. Di ba? May post dito itong social media sa Facebook. Ayon sa kanyang staff, wala na raw sa ating bansa, mainasikaso daw sa ibang bansa. So nasaan? At sabi pa nga ni Super Ate, mukhang wala daw, hanggang Saldico lang daw. Hindi kayang banggitin hanggang taas. Sino pa bang hindi taas Super Ate, pakinggan nyo po ito mga kababayan. Sino pa bang hindi kayang sa tingin nyo ba, hanggang kay Saldico lang ito talaga? At hanggang kay Martin Romualdez lang. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Sa ganitong mga problema, Senator, sino ang mga dapat managot dyan? Siyempre, maapektuhan ang iyong ading. Ayan, sasabihin naman, command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tiisan to. Ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Dapat sabi nakikinig. ko sa'yo, 2021, ngangaw na ako dyan Pero hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero palibhasa, mahal ko naman yan kahit papano, kahit nagagalit siya sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman itong nangyayari. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin, kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin. Papagalitan muna ako, sasabihin, wag mo na maawayin si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat, lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin, sabi, mali nga talaga, ba't hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagagalit talaga yon. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin.
Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Nagagalit yun eh. Hindi ba, kayo hindi ba nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga? Siguro walang may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti na ng pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside ako lambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby. Nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos noon, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Sabi ko, ilan na lang kaya ang pupunta sa family reunion ng Pasko? Ayan mga kababayan. Sa ganitong mga problema, Senator, sino ang mga dapat managot dyan? Siyempre, maapektuhan ang iyong ading. Ayan, sasabihin naman, command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Yun ang maliwanag doon mga kababayan. Ayon dito kay Dio Macalmato, di ba? Command responsibility ito. No? Sino ba ang may command responsibility? Dito kay Saldico, ako sa sarili ko lang pagkakaalam ang may command responsibility dyan si Martin. Kasi siyang speaker, under niya ito, congressman, di ba? At syempre, dito naman kay Martin, sino bang mas mataas? Di ba itong kanyang pinsan, si BBM? I rest my case, Your Honor. Hindi niya kayang pagsabihan ayon kay Senator Jaime na ate niya. Bakit? Kasi siya mismo ang tatamaan nito. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga kababayan. Kung kaya ganito na lang po talaga katindi, no? Lahat na lang ng galamay, lahat na lang ng pinag-uusapan ay takipan dito, takipan doon, no? At kakampi pa nila itong iba't iba nilang mga alipores. O, kamukha nitong ni Saba, mga kababayan, ano? Kamukha nitong ni Saba, humihirit mga kababayan. Humihirit si Saba, no? Anong hirit ni Saba mga kababayan? Nasaan na ba yung hirit ni Saba? Saba, humirit ka na Saba, nasaan ka na? Humirit itong si Saba mga kababayan na ang sinasabi ni Saba, asan na ba si Saba? Ito ha. Ang hirit ni Saba dito ay, ayan mga kababayan, no? Itong hirit niya. Ba't Shopee napunta? Lastik naman Shopee, oh. Mamaya ka na. Wala pang salamat Shopee dito. Ayan mga kababayan, nakikita nyo ba? Ayan ang hirit ni Saba. Habang nasa Cebu, tumutulong si Vice President Inday Sara Duterte, nagngingit-ngit si Dilima kung bakit di inuna. Di ba mga kababayan, humihirit si Dilima na dapat daw unahin siya. Unahin sila dong puntahan. Samantalang si Vice President Inday Sara Duterte ay nandito po sa Cebu. Oh. Ayan po mga kababayan, no? Buntag na. Ay, pag-isita ba? Ayos mo. Natulungwa ni ma'am, iuna sa namo din sa inyo. Makaba sa Nakakatulong po si Vice President Inday Sara Duterte at ang Davao City po ay nauna na rin pong tumulong sa pamumuno po ni Mayor Baste at saka ni Tatay Digong. Makikita niyo mga kababayan, likas po dito sa mga Duterte, family Duterte at Davao City ang tumulong po sa kapwa Pilipino. Kahit ito po ay kalaban nila, hindi nila kakampi, kahit sino pa, no? Pagka ganitong calamity, no, mga kababayan, wala na po ritong pipiliing kulay. Hindi naman po dahil isa kang dilawan, pulahan, o dito sa mga Duterte, o mga Aquino, Marcos. Basta mayroon pong kalamidad, wala po tayong pag-uusap dyan mga kababayan. Magtulungan po tayo, magsama-sama po tayong Pilipino, no? At dito nakakalungkot, ito pong isa lang po yata ang kanyang kulay na alam nito eh. Saba lang po yata eh, no? Alam naman niya siguro, imposible hindi niya rin alam na ito si Vice President Inday Sara Duterte ay busy, no? Para tulungan po ang mga kababayan nating sinalanta ng lindol dyan sa Cebu. Uunahin mo pa talaga at magbabanta pa kayong hindi ipapasa or kung babawasan pang budget ng Vice President na siya na nga lang ng lihitimong tumutulong ng naayon sa batas. Di ba? Oh, yan po mga kababayan, mga kakampi nila. Mag-ingay lang, makapag-ingay lang, may divert lang, di ba? Ang issue, ang totoong issue ng taong bayan. Nasabi nga rito kay Ate Aimee na ito daw, si Super Ate, ito daw si ading niya ay hindi kayang pagsabihan, hindi niya kaya pagsabihan itong si Martin Romualdez na tumakas na rin ngayon, mga kababayan. So anong nangyari? Isa lang po ang ibig sabihin nito mga kababayan.
Isa lang pong ibig sabihin nito. Ha? Damay po at maaaring makalawit po dito itong si President Marcos. Ito po ang pagkakaiba, dito pong si Mayor Magalong, dito po kay asong sundalong kanin sabi nila. Na si Trillanes. Kasi nga po, no, ito po si Mayor Magalong ay mataas po ang integridad. At ngayon, isa po ito ngayon siya sa sumisigaw, tumatahol, para dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Na maliwanag pa sa sikat ng araw, nga talaga naman, isa rin po siya ngayon sa naglilihis dun, na mga istorya. Pinakabit nila na ito daw ay Maka Duterte. Bulaga siya ngayon dahil kay Pinoy, kay Duterte, kay Marcos, tuloy-tuloy lang siya. At yan din ang pagkakaiba ng Duterte administration kasi hindi rin na may personal. Kung nagsiservisyo, kung tama ang iyong ginagawa, patuloy ka na maninungkulan sa panahon ng Duterte administration. Di ba? Napakaganda po mga kababayan. So ito, punta na po natin bago tayo magtapos. Ito pong si Boyeng Rimulya ay talaga naman natatambakan po ng kaso, pero nakakapagtaka rin dito sa ombudsman, nabibigyan siya ng clearance mga kababayan. Nakapagtataka talaga ito ngayon mga kababayan. Samantalang katakot-takot, tambak-tambak ang mga kaso nito, ay talaga naman gusto pang ang kapal na mukha. Sa totoo lang, politiko ito si Boyeng mga kababayan. Wala pa sa history na naglagay ng politiko dyan sa ombudsman. Bakit? Kasi ang karamihan dyan natatamaan politiko ang magiging leader ng ombudsman. Paano ka ngayon magiging unbiased or magiging tapat kung ikaw mismo ay mayroon kang kulay politiko? Di ba? O ito mga kababayan, sinampahan din ni Mayor Baste Duterte ng disbarment. Ipinadidisbar ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya, Defense Secretary Gibo Chidoro, Justice Undersecretary Felix T. at Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Bilang legal counsel ng naturang alkalde, personal na inihain ni Attorney Israelito Torion sa katas-tasang hukuman ang disbarment complaint kontra sa mga nabanggit na opisyal. Ayon sa naturang abogado, ang paghahain ng disbarment case ay base sa kapasisidad ng alkalde bilang kabahagi ng pamilya Duterte. Bagamat tumangging ibahagi ni Attorney Torion ang nilalaman ng dokumento, aniyaya kaugnay ito sa naganap na pag-aresto at pagpapadala kay former President Rodrigo Roa Duterte tungo The Hague, Netherlands. And as to the contents and the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Sa kabila nito'y itinuring lamang ni Justice Secretary Rimulya ang naturang disbarment complaint bilang forum shopping, kung saan expected o inaasahan na anya naman na ito lalo na sa panig ng kampo ng mga Duterte. This is not the first case he filed. He's been filing cases. Ayan mga kababayan, ito pong si Boyeng Rimulya ay pinailan na naman ng disbarment case at kasama pa niya yung iba pang mga abogado. So ayan mga kababayan, tinatambakan na po sila ngayon ng kaso. Alam nyo, sa panahon ngayon sa nakikita natin, ito'y analysis lang naman po natin, observation lang natin. Marami po talaga ngayon ay hindi basta-basta makakausad dahil hawak po nilang lahat Huwag na po tayo rito maglokohan. Bagamat mayroon pong independent hindi ko po ito akusasyon na. Ito'y analysis ko lang po Hindi pa ako nag-aakusa sa korte natin o kanino man sa Congress o sa Senate, kung ano man o sa executive. Ito napapansin lang po natin. Ganito po kasi talaga ang sistema na bulok na sistema sa ating bansa. Sana ito yung mapagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas, partikular na mga senador, na marami pa kasi sa mga senador ngayon ang mas matitino ang mga pag-iisip kaysa dito sa mga congressman. Napakarami po dito talagang wala Kung nasaan po yung grasya, nandoon po sila nakasahod. Wala na po tayong magagawa. Ito po sanang mga kababayan ang magawan ng paraan, magawan nila ng batas. Siguro dito nga papasok yung
matagal nang inaasam-asam ni Tatay Digong na ano ba yun, yung parliamentary government, yung kung halimbawa sa isang lugar na mayor ka doon, gobernador ka doon na lang, hindi doon na lang lahat ang pondo mo, magbibigay ka na lang ng porsyento ng kinikita ng bayan mo sa nasyonal. Kasi ngayon ang nangyayari, lahat kasi ng pera, lahat ng kinikita ng ating bansa, kahit sa ampulo ng Pilipinas, ay dadalhin sa nasyonal. So mula sa nasyonal, hati-hatiin, dadaan sa mga congressman. Diyan na nga po ang nagiging korupsyon. Kaya wala pong nangyayari kasi lahat nagiging hawak lang talaga ng executive. Kung sino yung nandyan sa mataas, maswerte na lang tayo dahil nung panahon ni Tatay Digong hindi po ganyan katalamak. Ngayon, sorry tayo dahil binalik nyo itong Marcos na dati nang napatalsik dahil kurap. Ito naman ngayon, most pang kurap. Di ba? So ganyan po mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot, pero sana mayroon pang mga senador ngayon na magpasa para maiwasan na po ito na nagiging kulay talaga politika, nagiging kulay lang kung sino lang nakaupo, siya lang ang nakakapangyari. Makakalungkot, pero wala ganun talaga mga kababayan. Tingnan niyo po ito meron pa akong papakita sa inyo bago tayo magtapos. Naman bitag di nga sandali rin sampaling kimuha nyo ayos ka, maayos ka. Vargas, pinangalanan si Copilar, meron atang hindi nakasama. Pero District 2. Research nyo nga, sino bang District 2? Maayos ka. Maayos ka. Maayos ka. Iyan mga kababayan ang District 2. Itong si Mayor Belmonte, pinangalanan niya po lahat ang may mga anomalya dyan po sa Quezon City. Lahat ng distrito. Pero bakit hindi niya pinangalanan itong pangalan ng congressman ng distrito? Ako sa iyo, Mayor Joy. Anong distrito po yung walang bakit? project? So yung walang ghost Sinuka niya. Pero ano yun? sa District 1, 6 na distrito. Lahat may kanya-kanyang multo. Napansin ko, pinangalanan lahat. Merong isang congressman na wala sa listahan. Pero distrito lang. Gets nyo kung sino? Pinangalanan si Atayde. Pinangalanan si Rillo. Pinangalanan si Pumaren. Pinangalanan si Vargas. Pinangalanan si Copilar. Meron atang hindi nakasama. Pero District 2. Research nyo nga, sino bang District 2? Maayos ka. Maayos ka. Maayos ka. Alam ko, gagalit ng tatay mo at mga ibang uncle mo sa akin. Hindi kita sasantuhin. Maayos ka. Balasahin mo na. Ayan mga kababayan, ang nakakahiya po dito sa talaga, Ang hirap talagang takot din to si Joy Belmonte, di ba? Dito sa kay Tulfo. Laki pa naman, Mas malaki pa siya kay Atayde, Sino pinakamalaki? Itong Marvin Rillo, 5.7. OMG. 5.7 itong Marvin Rillo, District 4. Sino pang sumunod? Ito si Vargas, 3.4 billion, District 5. Sino pang pangatlo? Ito si Tulfo. Itong anak ni Rapi Tulfo, District 2, 2.8. Sino yung pang-apat? Si Atayde, 2.2 billion. Sino yung pang-lima? Ito si Pilar, 1.5 billion. Sino yung pang-tatlo? Franz Pumaren. Ay, pang-anim na siya, 1.1 billion pa rin mga kababayan. Ganyang kalalaki yung pera anomaly dito po, sa Quezon City pa lang ito. Ilang bilyon ito? 3, 8 plus 1, 9 plus 2, 11 plus 2, 11 plus 2, 13.
plus 1 for 10. Dagdagan pa natin ng, sabihin na lang natin rounded of 3. 16 billion dito sa 6 na congressman ng distrito ng Quezon City. 16 billion mga kababayan. Quezon City pa lang yan. Ganyan po kalala ang corruption sa ating bansa. Kayo na po ang humusga dito mga kababayan. Kung nakarating po kayo sa dulo ng bidyong ito, huwag po kayo mahihiya. Paki-comment po ang inyong opinion at ang inyong masasabi kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Muli, maraming salamat. Pakilagay nyo rin po ang inyong mga lugar para mapusuan po natin. Maraming salamat. Pilipinas, as always. Bye-bye.